Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, upang muli kami magsama-sama sa dakong ito, Panginoon, mapagbalik ng papuri pasasalamat sa iyo, Ama. Nawa, Panginoon, ngayong umaga ito, akadalisayin mo po ang aming mga puso. Akadilisin niyo kami ng gabal na nagtipong Diyos. At lubos po kaming humihingi ng tawad sa aming po mga natuwang pagkakasama at pagkukunang po sa iyo ang mga katawanan ng Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, Panginoon, lubos kaming nagpapakumbaba at nagsusumamo sa inyong pangalan. Nanawa, Panginoon, muli mo kaming katagpuin, O Diyos. Muli namin maramdaman ang iyong wala na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Muli namin mahipo ang legayan ng naluwa, Panginoon. Katagpuin mo nga po kami, Panginoon. At kayo po ang siyang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, mga Diyos. Pagkaisahin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang ang ngalan mo lamang ang siyang patuloy namin maitaas, maitanghal, madakila, maluwalhati at mapapurihan. Dahil karapat dapat ka lamang papurihan, Panginoon, sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa mo para sa amin, Diyos. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pagsama sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa inyong pong presensya, Panginoon. Maingat po namin ibinabalik sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsambat at dakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Awitin po natin, For You Alone. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart, so with all my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. Father, we love you. And we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope, you are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart, with all my
living Lord. Karapat-dapat ka lamang papurihan ng Karapat-dapat ka lamang papurihan ng Diyos. Salamat sa lahat ng bagay, Jesus. Oh, Jesus. Hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Biyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Biyakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhati. Salamat, O Diyos, sa sugdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin, O Diyos. Yakap mo ako sa aking kalubihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking
Maligayang Pasko po sa lahat ng ating mga kapatid at kaibigan na nanonood ng telecast na ito. Noong nakaraang linggo ay napag-aralan po natin mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas ang tungkol sa kahulugan ng Pasko o pagkakapanganak ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Bethlehem. At ngayon, nais ko pong talakayin sa inyo kung paano ba dapat i-celebrate ng isang mananampalataya ang Pasko. Alam niyo po mga kapatid, ang buong mundo ay nagse-celebrate po ng Christmas, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa December 25. Bukas po yun. Ang tanong lamang po ay ganito, totoo ba na ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak noong December 25? Alam niyo po mga kapatid, bago pa ipinanganak ang ating Panginoon, ang December 25 po ay isang paganong pasinaya po o kapistahan na sineselebrate po ng buong mundo nung panahon na yon. Ito'y nagaganap tuwing taglamig o winter na kung saan ang isang araw na yon ay mas mahaba ang gabi kaysa umaga. Ang tawag po nila dito ay winter solstice. Ang buong imperyo po ng Roma ay nagse-celebrate noon ng December 25 bilang kapistahan po ng kanilang Diyos na sinasamba na si Saturn, na siya pong Diyos ng agrikultura. Ang tawag po nila sa kanilang kasiyahan ay Saturnalia. Paano po ba nila ito sineselebrate? Tingnan niyo po, ito po isang kontrobersyal na katotohanan na dapat natin makita. Paano ho? Kasi tuwing araw po ng December 25 dun sa Roma, the ancient Rome, nagse-celebrate sila ng Saturnalia tuwing gabi. At paano nila ito sineselebrate? Sineselebrate nito sa pamamagitan po ng pagpaparty, pagkain, pag-inom, pagsasaya. At sila po yung nagdadamit ng pinakamagagandang damit nila at suot-suot ang mga magagarang alahas. Parang pamilyar po sa atin yung pagsiselebrate ng Pasko, di po ba? At anong ginagawa nila? Sila po ay nagpupunta sa mga bahay-bahay at umaawit po sila ng mga awit na dedicated po kay Saturn, para po sa kapistahan na yon ng Saturnalia. At ito po ay merong hawig sa ginagawa po ng karamihan sa atin. Ang tawag natin dito ay caroling. At kasabay po nito sa kanilang pagsasaya ay nagbibigay po sila ng mga regalo sa isa't isa. So ibig ko sabihin, nagkakaroon sila ng exchange gift. At alam ko ngayon po tumataas ang kilay ninyo dahil parang kahawigo ito kung paano tayo mag-celebrate ng Christmas party sa lahat po ng dako ng ating pamayanan. Ano pang ginagawa nila? Tuwing Saturnalia po, gumagawa po sila ng tinatawag po natin mga bows o yung mga halaman po na kanilang binibilog po at nilalagyan nila ng palamuti at sinasabit sa mga pintuan, sinasabit sa mga pader. At kumukuha po sila ng isang puno ho, the pine tree po, at ito'y kanilang dinedecorate. Nilalagay ho nila ito sa kanilang yarda o nilalagay po nila sa loob ng bahay. At ito po ay napakalaki pong hawig po sa atin pong kinagisnan ng pagsiset up ng Christmas tree. Meron din po silang ginagawa na dapat po nating malaman din. During Saturnalia at the time, sila po ay nagkakaroon ng candlelight service na kung saan nagsisindi po sila ng mga kandila at ang mga kandilang ito ay nilalagyan nila ng mga dekorasyon at sinasabit nila sa mga bintana o sa isang lugar sa kanilang tahanan. Para po para po ito yung ginagawang candlelight service ng maraming churches sa ating kapanahunan. Ngayon po, ang katanungan po dito, paano ang December 25 ay naging tradisyon
nakapanganakan ho ng ating Panginoong Hesus. Kung babalik po tayo mga kapatid sa kasaysayan, noong 320 AD po, si Roman Emperor Constantine ay naging quote-unquote Kristiyano. At dahil dito, inadapt po niya bilang emperador na ang kanilang state religion for Rome at the time was Christianity. Naging state religion po ito at dahil dito, naobliga ang lahat ng mga citizens ng Rome na maging mga Kristiyano. Dito rin po pinanganak yung pagtatatagho ng papacy o tinatawag po natin pagkakaroon ng papa doon sa Roma. Bakit po ito nangyari sa panahon nila? Kasi ho, makikita po natin na ang emperador po ay meron ng kapangyarihan. At para makonvert niya at makontrol niya ang lahat ng kanyang citizen, kailangan akapin nila kung ano ang relihiyon ng kanilang emperador. So nung ginawa po nila ito, kailangan i-cancel nila yung pagsamba kay Saturn. At ang ginawa nila para hindi mawala yung mga tagasunod, para hindi magrevolusyon o mag-aklas ang mga Roman citizens at the time, ang ginawa po nila, pinalitan lamang nila yung celebration ng December 25 na tinatawag nilang Saturnalia at ginawa po nila itong Christmas o kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, lahat ng mga practices, lahat ng mga simbolismo ng Saturnalia, lahat ng mga tradisyon kung paano nila sineselebrate ang pagsamba nila kay Saturn ay pinalitan lamang ng pangalan. Ibig sabihin, inadapt nila ang mga practices na ito into Christian context. Kaya po kung tatanungin niyo po ako, malinaw po na ang pamamaraan ho ng pag-celebrate natin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagmula po sa pagan holiday. So, kung ang December 25 ay nag-originate po sa isang paganong tradisyon, paganong festivity, paano naman yung aktwal na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Kailan po ba siya ipinanganak? At ang mas matinding katanungan po dito mga kapatid, dapat ba i-celebrate natin ang December 25? Mga kapatid, kung tatapatin ko po kayo, December 25 is not the birth of our Lord Jesus Christ. Hindi po yun ang petsa. Ngayon, is it possible? Kasi ho, ang buong ebanghelyo po at marami pong kasulatan, kahit na nahukay nila ang Dead Sea Scroll, wala pong sumulat kung kailan eksaktong araw ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi po ni-record ng Bible, bagamat hindi po ni-record ng maraming mga historians noong panahon na yan, ang eksaktong kapanganakan ni Kristo, ay nagbigay naman ito ng mahalagang tip or clue na sinasaligan po ng mga historical accounts para ma-determine natin ang mga kondisyon kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. So, buksan po natin mga kapatid ang ating mga Biblia sa aklat po ni San Lucas, pangkat 2, talatang 8. Babasahin ko po ang Tagalog po mula po sa Bagong Tipan na Filipino Standard Version. At makikita po natin dito in verse 8, kinagabihan, sa lupain ding iyon ay may mga pastol sa parang na nagbabantay sa kanilang mga kawan. Ang Diyos na pong bahalang magpala
sa pagkakabasa po ng kanyang salita. So, kung titingnan po natin ang verse na ito mga kapatid, makikita po natin na nung araw na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga pastol nung gabing iyon ay nasa kanilang mga bukirin, nandun sa mga kabundukan at binabantayan nila ang kanilang mga alagang tupa, ang kanilang kawan. So, ano po ibig sabihin nito? Ang mga pastol po ay hindi po mangangahas na ilabas ang kanilang mga alagang tupa sa mga panahon kung ito ay panahon nga ng taglamig. Alam nyo, sa Israel ay meron ding winter. Meron silang napakalamig na panahon. At siguro alam naman natin yung kung kayo po'y nag-aalaga ng hayop, hindi mo papayagan na ang iyong alagang hayop ay ma-expose sa sobrang lamig dahil ito ay maaaring ikamatay nila. Ngayon, itong mga shepherds na ito ay makikita nyo po, meron lamang silang 6 na buwan tuwing spring o tagsibol at summer, no, na kung saan ay pwede nilang alagaan o ilabas ang kanilang mga tupa. Kaya po malinaw po dito mga kapatid na si Jesus ay hindi pinanganak sa panahon ng taglamig. Hindi po maaari, it is not possible if we will take into account itong Lucas pangkat 2 na si Kristo po ay hindi pinanganak ng panahon ng taglamig. Ngayon, kung ang December 25 ay hindi ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon, dapat na bang itigil natin ang pagse-celebrate ng Pasko? Dito po nahahati ang mga churches. Meron po mga ibang mga denominations, totally po hindi nila sineselebrate ang December 25 na kapanganakan ng ating Panginoon. At meron naman yung extreme side na mga mananampalataya, mga Kristiyano na nagse-celebrate ng Pasko sa pamamagitan po ng ng makamundong pamamaraan. Alam niyo po, napanood ko yung ibang mga Christmas presentations po na iba't ibang churches, nakakalungkot po. Wala pong pinagkaiba sa worldly entertainment. Nakakalungkot din na makita na marami po sa atin na mga mananampalataya ay hindi lubos na napagpapala tuwing ise-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Mga kapatid ko, ako'y tatanungin niyo po personally. Naniniwala po ko na pwede natin ipagpatuloy ang pagse-celebrate ng Christmas. Bakit ko sinabi ito? Sa akin ang isang napakahalagang bagay po dito, at least ang buong mundo po, naaalala man lang nila sa loob ng isang taon na si Kristo minsan ay nagkatawang tao. Ipinanganak ng birhen doon sa Bethlehem. At least naaalala ng mundong ito at naaalala ng maraming tao na si Jesus ay dumating sa mundo 2,000 years ago. So, paano ise-celebrate na isang Kristiyano ang Kapaskuhan? Dapat po ise-celebrate natin ang Kapaskuhan with a different mindset. Yung bang iba, yung antas ng ating kaisipan at ang taso ng ating pagkaintindi. Ibig ko sabihin, dapat nagse-celebrate tayo ng Kapaskuhan na mulat ang ating espiritu. Mulat tayo sa katotohanan. Yes, December 25 is not the exact date of the birth of our Lord Jesus Christ, but we can celebrate it. Paano We can celebrate it also in a way that is honoring and pleasing to our Lord Jesus Christ.
and to our God the Father. Tatanungin niyo po ako, bakit ba Brad, hindi pinasulat ni Kristo kung ano yung eksaktong araw ng kanyang kapanganakan? Marahil nais lang pong bigyan diin ng banal na kasulatan na si Jesus ay hindi natin katulad, na merong simula at merong katapusan. You see, the Lord Jesus Christ existed even before the world began. Alam po natin yan. And maybe, ito'y opinion ko lamang, hindi po purposely hindi pinasulat ito ng banal na kasulatan para maging malinaw sa atin na si Kristo po ay hindi natin katulad. It doesn't matter his physical birth date because, no, as far as date is concerned, because he existed even before na siya po ay dumating ho sa sinapupunan ni Maria through the Holy Spirit. So, dapat to naniniwala po ako na pwede naman natin i-celebrate at pwede nating samantalahin itong Christmas story. Ang kwento po ng Kapaskuhan, ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Gawin po natin itong oportunidad para dalhin ang mensahe po ng mabuting balita sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ibig ko sabihin, no better time to promote and to share the good news of our Lord Jesus Christ than Christmas. Di po ba? Samantalahin ho natin bilang mga Kristiyano. Alam ko po, busy kayo sa paghahanda. May mga reunion, may mga pagsasama-sama. Bakit hindi natin i-celebrate ang Kapaskuhang ito with a difference? Honoring to the Lord, with proper understanding, and sharing the good news of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ba't ko po ito sinasabi? Kasi ang Pasko, the Christmas that we celebrate and know today, is so worldly, napaka-makamundo, debased, napakababa po, and heavily corrupted. Minsan nasasabi ko nga paano yung mga may hirap, di po ba? Parang yung masaya lang pag Pasko ay yung mga may salapi, yung may kakayahan. Di po ba? At dahil dito, because of its corruption, nawawala po yung tunay na mensahe at tunay na diwa at tunay na konsepto ng ating Panginoong Hesus na ipinanganak doon sa Bethlehem bilang atin hong tagapagligtas at hari po ng buong sanlibutan. One day the Lord will come to take up His throne as the King of Kings, not only the Savior, but the King of Kings and the Lord of Lords. Alam niyo po, ang buong mundo po kasi sineselebrate po nila ay yung tinatawag ko pong worldly Christmas. Bakit worldly? Paano yun? Kasi ang Pasko madalas nakatuon tayo sa mga material na bagay, sa mga naggagandahang mga regalo at mga magagandang kagamitan na binibenta po ng mundong ito sa puso at diwa ng maraming tao. Na dahil po dito, nagkakaroon ng mga taong ito ng desire to acquire, which is different from the message of Christmas. The message of Christmas is about giving. It's about the love of God that was shown and given to all mankind. Hindi, ang Pasko kasi ang nangyayari po dito, masyado tayong materialistic. Yung bang, ang nangyayari, para bang ang iniisip natin, ano ba ang matatanggap ko ngayong Pasko? Gaano ba kalaki ang pwede kong makuha sa panahong ito? Di po ba? Baliktad sa mensahe ng Pasko. Baliktad sa tunay na diwa ng meaning ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ang Pasko natin ngayon is so worldly. Masyado pong pompous. Yung mga Kapaskuhan natin, napupunan mga wild partyings. Nakikita natin mga loud celebrations. So the point na, sobra inuman na lamang.
Wala na ho yung dating panahon ng Pasko ay panahon ng mga pamilya ay nandun sa kanilang mga simbahan, nasa mga worship services, na kung saan tayo po ay inuuna natin na purihin, sambahin at pasalamatan ang atin hong Panginoon. Bilang Kristiyano, mga kapatid, as Christians, how do we celebrate Christmas? Paano? By looking back to the very first Christmas day. So mababasa po natin sa Lucas 2:17 hanggang 20, nang makita ito, ipinaalam nila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. Sino po yung nagsasalita dito? Yung mga pastol. Hinanap po nila ang ating Panginoon na mga ang lahat ng nakarinig sa sinabi sa kanila ng mga pastol. Bakit? Ikinuwento nila ang sinabi ng anghel na doon sa bayan na yan ng Bethlehem ay ipinanganak ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam niyo, verse 19, ang sabi, pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga ito sa kanyang kalooban at pinagbulay-bulayan. Nagpupuring umalis sa mga pastol at niluluwalhati ang Diyos sapagkat lahat ng kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. So, as we look back at the very first Christmas day, mamayang hating gabi, di ba? Noche Buena na. Bukas, Pasko na. Habang binabalikan ho natin ang biblical account, ang biblical na record, ang biblical na kwento ng unang-unang araw ng Pasko, may mga dapat po tayong tandaan. Dapat ho, ang Paskong ito, how do we celebrate this Christmas, should bring an overwhelming feeling of wonder and awe. Yung po bang pag-araw ng Pasko, tayo po dapat yung talagang namamangha. Tayo po talaga yung excited. Bakit? We are excited about the goodness and love of our God who sent His only Son to be born as man and become our Savior. Mga kapatid, siguro itong panahon ng Pasko, bakit hindi po medyo kumalma tayo at balikan natin? Nararamdaman ba natin ang lubos na pasasalamat? Nararamdaman po ba natin? Hindi na balik kahit wala tayong handa. It doesn't matter kahit wala tayong bagong gamit, wala tayong regalong matanggap, wala tayong Christmas bonus, wala tayong pera. At least, kapatid, balikan natin ang Pasko. Let us feel that awesome wonder in our hearts. Yung bang kamanghaan mo, balikan mo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. And He loves you so much. Yan po yung nakalagay doon sa verse 18. At makikita po natin na nung marinig ito ni Maria, ang word po dito, binigyan niya ito ng kahalagan. She treasured and preserved the reality of Christmas sa kanyang puso. And so do we. Dapat tayo din na ang Paskong ito dapat i-preserve po natin ang katotohanan, the reality ng Pasko, ng kapanganakan ng ating ng Panginoon, at patuloy po natin itong pagbulay-bulayan. Think about it in our hearts and in our minds. Sana po itong Pasko more of retrospective sa ating lahat. At dapat to ang Paskong ito ay magtulak sa atin upang magbigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat po sa ating Panginoon. Sana po wag po nating makalimutan na magtipon-tipon, manalangin, sumamba, magpuri, luwalatiin ang ating Panginoon bago man lang tayo magsalo-salo. Bago man lang tayo magsaya, let us reminisce. Let us give the glory and the thanksgiving to our Lord Jesus Christ. So finally, mga kapatid, ang mundo po, nakalimutan na nila kung paano i-celebrate ang tunay po na kahulugan ng Paskong ito. Nakalimutan nila
kung paano po dapat ang attitude natin tuwing sasapit po ang araw na pinagdiriwang ng buong mundo ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Yes, this is not the day. Yes, this is not the exact, the same day. Pero if we just remember our Lord. Mga kapatid, sana po, ito po ang aking Christmas wish. Let us bring back Christ to our Christmas. Ibalik po natin si Jesus sa ating mga Pasko. Walang silbi ang Pasko kung wala si Kristo. So sana po, mamaya po sa pagse-celebrate po natin, ay magkaroon ho tayo ng isang tunay na mapayapa at pinagpalang Kapaskuhan. So sa inyo mga kapatid, nawa ang inyong Pasko ay maging makabuluhan at maging masaya. Tunay na masaya. Bakit? Kasi si Kristo ay nasa ating Kapaskuhan. Magandang araw po at pagpalain po kayong lahat.